Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Everlasting Monay with Sesame Seeds! Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay bread flour 300 grams, soft flour 200 grams, yeast 10 grams, salt 10 grams, sugar 90 grams, skim milk powder 25 grams, fresh milk 200 ml, baking powder 2 teaspoon, butter or margarine na 30 grams, at lemon yellow food color na 1/4 teaspoon. Ilagay na natin ang gatas, asukal, baking powder, yeast, food color, asin, skim milk. Halu-haluin muna natin ito para naman matunaw ang mga sangkap na ating inilagay dito. Pagkatapos ay ilagay na natin ang margarine or butter at ang pinagsamang bread flour at soft flour. Buksan na natin ang ating mixer at hayaan natin itong mag-mix ng mag-mix hanggang sa tuluyan na magsama-sama ang mga sangkap na ating inilagay dito. Ayan. Konti pa po at ganito nga po yung itsura niya kapag nagsama-sama na sila, pero kaunti pa po ang ating gagawin dito. Patuloy lamang po tayo sa pagmimix. Ayan, at nagsama-sama na po siya, atin na po itong kuhanin at ilagay na po natin sa ating roller. Pero kung meron po tayong spiral mixer ay hindi na po natin kailangan gumamit ng ating roller, kundi hayaan lamang po natin mag-mix ang ating spiral mixer hanggang po sa makuha na po natin yung consistency na gusto natin. Yan. Konti pa po ang ating gagawin dito, atin lang po siyang ipadaan sa ating roller. At kapag ganito na po ang kanyang consistency o texture, ay okay na nga po ito mga ka-bakers. Yung tipong isa na po talaga sila, wala na pong hiwa-hiwalay. At medyo stretchable nga po pala ang ating dough. Ito na po siyang nilagay sa lamesa at atin na po itong hinati-hati. Ang ating timbang po dito ay 430 grams or 430 grams kada isa. At dalawa po ang ating magagawa dito. Kung gusto niyo po siyang bawasan ay okay lamang po, or kung gusto niyo pong dagdagan ay okay lang din naman po. Atin na nga po itong imolde. Ang atin naman pong gagawin ay atin po itong isi-shape ng bilog. At syempre, just take your time lamang din naman po mga ka-bakers. At kapag nabilog na nga po natin ito, ay atin na po itong itabi muna. At gawin lamang po natin ito ng makalawang beses dahil dalawang dough po ang ating gagawin. Pag natapos na po, ay okay na nga po ito para po maipaikot or maiparolyo natin sa ating sesame seeds. Ayan, napakadami po talaga niyan. At mag-ready po tayo ng ating plancha na may mantika para po hindi po dumikit ang ating monay. At lamang pong ayusin at sure po na ang mga sesame seeds ay nakadikit sa ating dough. Though mabilis lang naman po siya dumikit mga ka-bakers, pag nirolyo mo dumidikit na po siya agad. So hindi po natin kailangan mag-worry dito. Ayan, at eto na nga po mga ka-bakers ang mga nagawa natin. Ready na po ito para maipahinga po natin ng 60 to 90 minutes. O di po ba bongga? Pagkatapos ng 60 to 90 minutes ay ganito na po siya kalaki at ngayon naman po ay maglalagay po tayo ng disenyo sa taas or maghihiwa po tayo ng star sa taas lamang. Ayan, at naman po siyang dahan-dahanin. Hindi naman po dapat yung sobrang lalim mga ka-bakers. Dapat po yung light lamang para po magkaroon po ng design na star ang ating monay. Okay, dokes? Ayan, at eto na nga po mga ka-bakers ang ating star na nagawa. At next naman po, lalagay po tayo ng kaunting asukal sa taas. Ayan, yung asukal naman po, kayo na po ang bahala kung gaano po kadami or kakonte ang ating ilalagay. At ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 160, sa baba ay 190 at ang baking time ay 35 to 40 minutes. At after 35 to 40 minutes ay luto na nga po ang ating napakasarap na everlasting monay with sesame seeds. Ayan, eto na nga po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Putok na putok po talaga siya. At tignan nyo naman po kung gaano po siya kaganda. Abay, bet na bet po talaga natin ito. Di po ba napaka-winner? Eto na nga po talaga ang ating pinaka-finished product. Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na rin ha. Eto na po ang ating food for the soul ngayon. Kawikaan 16 verse 20. Ang sumusunod sa payo ay mananagana
at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Amen, amen, amen! Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-bakers. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.